Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Amin from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 29 to July 5, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakatabahan ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kuha tayo na angels numbers na. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Nasa baba po ng video na to ang personal reading details. This is a general reading Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Ay, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, anak. Dami. Lawakan natin ang ating isipan, tatandaan nyo, energy reading tayo, ano man ang edad mo, ano man ang gender mo, ipasok mo ang sarili mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. I'm only the guidance. Okay. Aquarius in July. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers, 1616, 10, 11, or connected itong mga number na to sa'yo. Unahan natin itong si 10. Okay, itong 10, 11. Take it action, there's a hope. Siyempre, ibig sabihin, is start a new beginning in your life, there's something happen or need to end a situation to start, no? Also, kasi 1, 2, 3. Also, learning to growth. Kung magano din yung situation na you need to move forward din kasi sa mga bagay o mga plano mo this time, no? Hope, new beginning, a fresh start, a lifestyle, purpose, spiritual awakening. Iba sa inyo, nagkakaroon ng spiritual awakening or enlightenment this time, or this is the need to awake sa mga bagay o sitwasyon at kailangan na mag-aksyon, no? Kumbaga, mag-focus ka sa mga bagong purpose sa buhay mo, yan, mga bagong layunin na gusto mong gawin, mag-action ka, start a fresh start, beginning. This is a call to action, to move forward, o diba? The sooner you get going, the sooner you will accomplish what you see out to do. Those with patience will eventually reap the reward of their perseverance. Ibig sabihin talaga, ito na yung time na kailangan mo na mag-action sa buhay. You need to keep moving to reach your goal. Dito, sa nakikita ko sa'yo dito, start a new beginning and keep moving. O hando ka sa sitwasyon mo na keep moving to reach your goal, no? Readjustment, overcoming obstacles, soulmates, romance, affection, support, and comfort. Your level of a self-control is sufficient to make things right. On the horizon is the possibility of beginning a new romantic, wow, or platonic friendship. O, di ba? May new beginning ka o mag-move ka. Kailangan mo ngayon kasi dito is ayusin yung sarili mo. Yun. Ayusin mo yung buhay mo. Kasi, why? Handito rin kasi si love. Sabihin talaga, may parating sa buhay mo. O pari iba ay sa platonic friendship, di ba? Ang darating sa'yo. Well, a chance to begin a life anew with a person from one past, everything will fall to pieces. Sa iba sa inyo, this is a past relationship. Pero, sa nakikita ko sa 6 kasi is pagkalimot sa nakaraan, kung mag-move forward ka to a new beginning in life. Maaari may darating na tao na willing to give you a love and support dito, no? Sa nakita ko dito. Nandito yung suporta niya sa'yo. Ano ba to? Ang gulo ko talaga mag-ano. Meron tayong 16, 17, 29, 30, at 24. Baka connected sa'yo yung mga yan, na number na yan. O related sa'yo yung number na yan. Meron tayong Pisces, Capricorn, Libra, Sagittarius. You look to the future na naman sa nakita ko dito. May mga tao, anak, naglalaro sila. May mga, nagkakaroon na sila ng maturity, no, sa ngayon. Sa nakita ko, may mga sitwasyon na you want to progress, o may mga sitwasyon na ipaprogress ka. Siguro you want to achieve something in your life, and then na yung new inspirations in life, or may mga bago ka na umpisan sa buhay mo. No, may mga sitwasyon na paninindigan mo na at a-action mo na this time. Nagkakaroon sa'yo ng maturity, andito ka na sa sitwasyon mo na siguro
letting go something into your life o ando ka na sa sitwasyon na you want peace na more, no? Nandito ka na sa pagkakaroon ng ayoko na, I understand, gusto ko na ng peaceful situation in my life. Kaya I want to start a new beginning sa buhay ko. Andito ka na sa sitwasyon mo na confidence, you know your purpose, andito na yung pagbabalik na iyong sigla. So nakita ko dito, and then yun ang nakikita ko. May mga tao magbibigay ng pagmamahal sa'yo. Also, andito yung may taong nagkaka-crush o nagkakagusto sa'yo or maaring ikaw ito. May tao na may affection. Yun ang nakikita ko dito sa'yo. Magkakaroon ng transformation sa iba or paglipat. Hindi ko alam kung in what way yung paglipat mo. Paglipat ng trabaho, paglipat ng place, lugar, or paglilipat. May ililipat? Para mga ganun sitwasyon ako nakikita dito. Maring dito sa tao na to, maring nagkakaroon, maring ikaw ito ha, or someone, maring nagkakaroon ka ng pag-uusap, something, maaring isa siya sa tao na iniintindi mo at inaalala mo, no? O binibigyan mo ng pagmamahal dito sa nakikita ko dito, sa iyo. Tingnan natin ang iyong energy. Maaring siya yung isa rin sa tao na gusto mo na mas more siyang mag-matured in life, no? Or maybe this is you. So, iba naman sa inyo, there's a retirement. Ako nakikita, hindi ko alam kung nag-retire ka na ba ng trabaho, nag-retire ka sa, in something into your life. May pag-retire, may retirement ako nakikita sa inyo. Energy ni Aquarius. Ano energy ni Aquarius? Vision. May mga tension pa pala na hindi natatapos, ano? Sa iba sa inyo. Maaari may mga bagay o sitwasyon din na nahatakan na nakaraan. Okay, hindi ka stable Okay, ang energy mo sa nakita ko dito, strong naman yung personality mo sa nakikita ko dito. Nagpapakatatag ka at nagpapakatibay, no? Pero, dito sa'yo is medyo weak yung energy na nakukuha ko sa'yo. Hindi ko alam why, pero hindi siya stable. Either sa health issue mo, either sa pera mo, o sa trabaho mo. Yun na nakikita ko dito, no? And then, nandito din sinasabi dito, siguro, need mong mas more maging patient, need mong kailangan mong alagaan yung sarili mo, yung pera mo, yung health issue mo, o yung sitwasyon mo sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Andito kasi sitwasyon mo na nagkakaroon ng mga miss chances or miss opportunities sa buhay mo. Hindi ko alam kung may trabaho ka o wala, may ipon ka o wala. Iba sa inyo, gano'n kasi ang nakikita ko sa inyo. Maaari nagkakaroon sa iba sa inyo ng shortage when it comes sa money, o kaya lack of money, ganyan, o kaya handulan talaga yung weak energy mo na maaring may sakit ka or someone into your life. Yun na nakita. Pero ang weak kasi ng energy na nakikita ko siya. Pero when it comes dito, nagpapakatatag ka dito, no? May mga gusto ka nang umpisahan sa buhay mo, pero hindi mo magawa. May mga manifestation na hindi pa siya darating sa ngayon, pero kailangan mo daw maging patient. Tingnan natin anong parating kay Aquarius. May mga bagay na you want to progress o may mga bagay na ina-analyze ka, ganyan. May mga bagay na hinihintay ka na resulta. Yan, may mga reward ka hinihintay. May paghihintay ako nakikita sa'yo. Pero hindi pa siya sa ngayon darating no? Sa nakikita ko dito. If ever na meron kang hinihintay na gano'n. Anong parating kay Aquarius? Ano ibig mo sabihin? Ba? Puro to Okay, ang parating sa'yo, ang parating sa'yo na dito kasi sitwasyon mo na may taong hindi magsi-same page sa'yo.
No? Yun ang nakikita ko sa'yo. Maaring apart ito family, kasama sa trabaho, kung sino man siya. No, may tao dito na hindi kayo same page. Ako nakikita. Meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Maaring kasi may mga ginagawa siya or ikaw may ginagawa ka, kaya hindi kayo nagsisame energy nitong taon na to, no? Sa nakikita ko dito. And then also, merong akong nakikita, either ikaw or someone, ang nakikita ko dito, anak, hala, patay tayo dyan. Nag-ano sila ng baraha, nagngungkut-kut. Meron ako nakikita dito na may break up, no? May break up ako nakikita, maaring may umalis, may nagkahiwalay, or yun ang nakikita. May isang sitwasyon na hindi mapagkakasunduan. May taong hindi kayo magkakasundo o yun nga, sulang sabi ko, may taong nawawalan na ng trust. Ako nakikita sa iyo, yun. Sana hindi ka ma-out of balance this week sa nakikita ko dito. Pero ang weak na energy mo sa akin, Hope. Meron kasi ako nakikita dito na may mga hindi na pagkakasunduan. Either sa family, sa bahay, sa pera, parang may mga ganun ako nakikita dito. Yun, may tao dito rin ako nakikita na hindi kayo compatible or maybe hindi or maybe hindi siya tao, or maybe sa trabaho mo, hindi na yun compatible sa'yo, hindi ka na okay doon, gusto mo na umalis, ganyan, maaaring na doon ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng option na alis na ba ako dito or hindi, or into your relationship. Halimbawa sa gano'n. May tao dito manggagamit. Mag-trust ka sa intuition mo, maaaring may taong gagamitin ka lang or nang gagamit. Tingnan natin ang dapat iwasan. Anong dapat iwasan? Maaaring iba sa inyo, meron kayong mga dini-daydream, fantasizing, or may mga sitwasyon na really wishful thinking kayo, no? Pero, sabi dito, mag-trust ka sa intuition mo. May mga bagay na dapat mo munang unahin, o you need to control and balance, o kaya may mga bagay na kailangan mong maghinahon. Kumbaga, mag-trust ka sa intuition mo to make a decisions right and be patient to make a choices in life. Yun ang sinasabi dito. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Sa iba sa inyo, may mga dumarating na opportunity, no? Dapat iwasan. Either opportunity or this an idea. Diba? Iwasan is a lovers. Ano ibig sabihin universe dyan? Kita ko na. Okay. Iwasan mo daw ang isang sitwasyon sa buhay mo na hindi nag-fit in sa'yo. Gaya, halimbawa, yung lovers mo, o kaya makasamahan mo sa trabaho, o kaya, yung ipipilit mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na hindi naman nagsasucess, na hindi naman fitted, o hindi naman gusto na makapag-teamwork, makapag-usap, ganyan, o hindi niya gusto ng suporta, ganyan. Iwasan mo din ang magpabaya o hindi ka maging stable in life at hindi ka mag-focus sa sarili mo. Iwasan mo na magkaroon ka ng lack of progress or malack of common sense ka or malack of goal ka sa buhay mo. Iwasan mo na hindi ka makapag-isip in advance. Alam ko naman na mga Aquarius, advance kayo mag-isip Ganun kayo kasi. Pero this time, baka hindi ka makapag-isip ng advance, ano? Lalo na pagdating sa love. Yan. No? Minsan, alam mo naman ang tao, minsan nabobobita kapag nabobobo. O babae ka man o lalaki, nabobobo. Alam ba, nagpupunas ako ng pupus ng ko. nasa balikat ko, baluga. Yun. Iwasan mo yung mga tao na hindi kayo compatible, mga tao, yung conflict, iwasan mo, mga tao makasarili, mga taong may galit o puot, iwasan mo yun.
wag kang mag-isolate into yourself o sa sarili mo. Yung mga tao na hindi kayo nagkakaisa, umiwas ka na lang doon. You need to focus to yourself din dito sa nakikita ko dito. Iwasan mo yung, sabi ko nga sa'yo, yung mga taong gagamitin ka lang o using your name. Iwasan mo yung, iwasan mo malungkot, no? Iwasan mo na na, na ipagpabukas yung mga dapat namang gawin na this time. Yun ang nakikita ko dito. Basta you need to focus sa mga layunin mo this time, ha? Kasi baka iba sa inyo. Sana hindi. Basta mag-focus ka lang. Start a new beginning in life. Huwag kang mag-doubt. Huwag kang magkaroon ng distraction sa mga idea mo o sa mga bagay na gusto mo fokusan. Huwag kang malito or huwag kang magkaroon ng huwag kang maging unproductive, no, sa sitwasyon mo. Iwasan mo 'yon. Iwasan mo magkaroon ka ng creative block or negativity. Tingnan natin ang love. Siyempre, iwasan mo na magkaroon ka ng unhealthy lifestyle, siyempre. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Tsaka iwasan mo rin yung alam mo yung pananahimik na ayaw, hindi ka gaano nagsasalita. Iba sa inyo kasi may sikreto. Ano mo yun? Or may mga sikreto. Or someone. When it comes to love. May third party ba? Diba dito may third party? Okay, when it comes sa love, meron ako nakikita dito na may bagong love na darating sa'yo. No? Di sabihin, may tao dito na maaring, yung isa ay matagal mo na at yung isa is bago. Meron ako nakikita dito na taong maaring mag-apology o want to connect sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo, pero may bago ka no? Mamili ka na lang. Anong gusto mo? Luma o bago? Yan ang nakikita ko sa'yo. Aquarius. Tingnan ko nga. Universe, pwedeng mo dito sa akin. Kung kayo is nagkahiwalay, nitong tao na to, kasi gusto niya kumonek sa'yo kung kayo nagkahiwalay. Kung sa bago naman, may bago dito na na mahal ka raw niya. Ay, oo, may luma. Ang nakikita ko sa'yo dito, ikaw or someone, is itong tao na to, ang nakikita ko na na-hold back siya sa iyo. Kung kayo sa kahiwalay, na-hold back siya sa iyo at gusto kanya muli gusto niya uli ng connection sa iyo. Ako nakikita. Sa iba sa inyo, ako nagkahiwalay ganito. Kung kayo naman is in a relationship nitong tao na to, din naman, sana walang third party, syempre. Sana walang pagdadalawang isip sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko dito. Pero handun yung love, no? Handun yung love nitong, kung kayo is connected o may karelasyon ka, handito yung love. Maring bagong tao ito sa iba. Kumbaga, ikaw or someone, handun yung hard work at effort niya sa'yo. Ibibigay niya daw sa'yo yun. Pero may something pang dududa, ako nakikita. O pag-aalangan, ikaw or siya. May mga ganong sitwasyon. May taong pasaway, may taong immature at may taong pabaya. Tingnan natin, Aquarius. Please show me. Ano yung anak? Related ka ba kay Leo? Kasi you have the Leo sign. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito. Universe, ano to? Kay Aquarius.
Okay, magkakaroon ng magkakaroon ng transformation sa'yo. Kasi nandito ka sa sitwasyon mo na maaring ikaw ay mas focus sa sarili mo, mas more kang magfo-focus na this time sa mga goals mo this time, sa nakikita ko dito. Parang may mga bagay o sitwasyon na ile-let go mo o i-leaving behind mo o i-release mo into your life. Ganyan. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, medyo nagkakaroon ng struggle. No? Kumbaga, you want to keep moving sa goal mo, kaso may blockage. Parang hindi ka makaalis or hindi yung sitwasyon na hindi may mga bagay na hindi mo maabandonahan o hindi ka makapag-release. May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo, ha? Yun. You want to structure or you want to reveal ang isang bagay, isang sitwasyon na dating nasira na, pero ang nakikita ko dito medyo nahihirapan ka ata or mahirap siyang mangyari. Ganun. Sa iba ganun, kahanin mo lang yung sa'yo dun. Anak, guminne. May taong nagsisinungaling, Someone's lying, betrayal, cheating. May taong nagmamatsyag. No? Anak, guminne. Anak, guminne. Okay. May handito ka sa sitwasyon mo. May tao dito na may taong curious sa'yo. Maaring bago to no? May taong curious sa'yo or andito yung passion niya sa'yo. Sinasabi dito na gusto ka niya or handin yung love nitong tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Maaring ikaw ito or someone. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, or Taurus, Virgo, Capricorn. Siyempre, we have the full. Ibig sabihin, Aries sa inyo. Aquarius, Gemini, Libra. Diba? O, dito yun, maaari may taong curious sa'yo or makakareceive ka ng text message with someone. No, maaring may tao ring babalik o may taong gustong bumalik. Yan ang nakikita ko dito. Kasi may tao dito magbibigay siya ng effort sa'yo Or kung sa iyo to when it comes naman sa iyo, ang nakikita ko sa iyo ito, nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng you want to create, meron kang creative idea na gusto mong maging reality. Yun nakita ko. Parang handot ka sa sitwasyon mo na may uumpisahan ka o may mga pag-uumpisa, may mga new exciting plan, magpaplano, magparang iba sa inyo ang nakikita ko ano ba to? Anak dami parang nandito you want to follow your heart or hindi yung magti-take a risk ka. Ano ba yun mga anak ko? Kaloka talaga itong mga to. Yung may magti-taking a risk ka raw or hindi yung magiging may adventurous or outgoing situation. Ay nako, ubos na naman yung card natin, anak! Sila lang nakakaubos ng card ko. Bungi-bungi. Yon ang nakikita ko. Meron ka daw gustong masterin o may mga gusto ka i-develop this time. So nakikita ko sa'yo dito, may mga gusto ka kasi umpisahan Yun ang nakikita ko sa'yo. Maaring gusto mo umpisahan, may mga new beginning, pag-umpisa, sisimulang muli o sisimulan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Dami. Sa iba sa inyo, may parating na bagong tao or may taong new connection. May ini-imagine kayo, no? Tingnan natin ang 4 of Wands. Five of Cups. Okay. Meron ako nakikita dito na tingnan ko yung 5 of Cups. Universe, ano to? Tapos na to? Oo, tapos na. Thank you.
Okay, sa nakikita ko sa ito, yes, in the past, nagkaroon ng mga regret, disappointment, nagkaroon ng mga failure situation, um, nagkaroon ng pag-isolate, sa nakita ko. And this time, nakikita ko naman na you are more on focusing this time sa sarili mo, sa family mo, or maaring nagkaroon, maaring yung point na yun, nalakpasan mo na. Kumbaga, you are now starting sa buhay mo na maaaring nagkaroon ng getting together, union, maaaring gano'n, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, related to sa family. Sa iba sa inyo, this a relationship na maaaring kung nagkaroon ng mga disappointment in the past o nagkaroon ng pag-let go in the past, maaaring this time nagkaroon na ulit kayo ng connection. Maaaring ganun sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, family related ito. Maaaring nagkakaroon ka ng disappointment sa isa sa family mo o a part of the family or sa trabaho mo, no? Sa nakita ko dito. And this time, maaring naging okay na ang lahat. Nagkaroon ng mga emotional situation kasi ako nakikita dito. Yun. Sa iba naman sa inyo, if this is a health related, no, sa iba, maaring this time, nagiging okay na naman din ang lahat sa inyo. Nagkakaroon ng successful situation in life. And dito ka na sa sitwasyon na you need to take care yung sarili mo. Iba sa inyo may pagka-sensitive no? Medyo sensitive ata ngayon or a part of family is sensitive. Mag-trust ka sa intuition mo kasi iba sa inyo ay malakas ang instinct at ay baluga. Malakas ang instinct at saka ang tawag dito? May psychic ability. Yun. Nandito rin na nakikita ko sa iba sa inyo, hindi kayo stable pero magiging okay ang lahat yes at the end. Losing something valuable, ako nakikita sa'yo, sa iba, hindi kay lahat, Aquarius, no? May nakikita lang ako na losing something valuable into your part. Maaaring mahuhulugan ka ng mga, kung ano mang losing something valuable sa'yo. Maaaring may mga, sa iba sa inyo, mahuhulugan kayo ng mga gamit, mawawalan ka ng gamit, maaaring may mga pagnanakaw, mga ganyan sitwasyon. There's a burden situation ako nakikita dito, or sa iba sa inyo is you letting go. May mga bagay na ile-let go nyo na talaga dito. There's a new beginning happen into your life, no? Kasi andito na rin kasi si Magician. Tingnan natin. Ano po ito? Tapos na to, universe. Pinag-uusapan pa kayo sa pera, pinag-aaway sa pera, or teritorya. Sa nakikita ko sa iyo dito, may mga bagay na hindi na stagnant. May mga bagay na hindi pa totally nagtatapos, no? Sa nakikita ko, it's more on stagnant siya. Pero nagkakaroon ng pagkakasundo o may mga pag-uusap, may mga dealing, collaboration, partnership, situation happen into your life. Sa nakikita ko dito, no? Nagkakaroon ng mga competition, disagreement, or hindi nyo ang gulo no? May gulo ako nakikita sa iba sa inyo. Sana walang nag-aaway, conflict, ganyan, malaki o maliit. May mataas ang ego, merong very defensive, merong mga argument, struggle in life na yun na nakikita ko. Pero may bagay o sitwasyon na hindi mo pa na-i-end sa buhay mo o hindi mo kayang i-end sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa iyo. Kasi andito yung sitwasyon na maybe you still holding to sa bagay na yun or andun pa rin na may mga kailangan pa na gawin na pag-uusap or partnership or dealing or something ganun. Ako nakikita dito. Pero andito kasi si Star, ibig sabihin din may mga bagay o sitwasyon na you want to heal. No, may mga bagay o sitwasyon na gusto mo ng pagbabago or gusto mong halimbawa kung may sugat ka, 'di ba? Gusto mong mag-heal 'yon. Yung mga ganung sitwasyon. Yun na nakikita ko dito. Meron ka mga manifestation na gusto mong maganap o kasi gusto mong magkaroon ng pagbabago dito sa nakikita ko sa'yo dito. Magkakaroon ng mga pag-uusap, may tao mag-share siya ng goal sa'yo or you share your goal or may tao dito na gusto ng starting a new beginning in life at gusto niya ng partnership muli sa'yo or dealing. Yan, ako nakikita. Pero itong taon na to medyo naguguluhan ata siya or maaaring ikaw ito, no? Medyo naguguluhan siya.
mga bagay na minamanifest siya, no? May mga gusto siyang maganap, may gusto siyang mabago in life. Yun na nakikita ko dito. Andito lahat ng element kasi andito si Magician. Yun ang nakikita ko. May mga bagay din na either natatakot ka o takot ka. Yun ang nakikita ko dito. May mga sitwasyon na is more stagnant siya. Hindi ko alam bakit stagnant ka, pero stagnant ka. Stagnant ka. Meron ako nakikita na pagkasira, paglubha, paglala, o panghihina. Medyo may sakit ka ba? Kasi andito si Star. May sakit ka ba? Magpagaling ka ha. Yung sa nakita ko dito. Kung kailangan humingi ng tulong, tumulong ka. Or mahadul lang talaga na medyo weak or someone into your life is weak. Ganyan. No? Sa iba sa inyo. At kailangan ng alaga o pag-aalaga. May nakikita rin ako dito na dental clinic. Hindi ko alam kung ikaw magpapa-dental clinic ka or someone or need mo na magpa-cleaning, magpa-dental, magpa-pasta. Baka may mga kailangang ayusin, ano? Sa nakikita ko sa inyo. Arigato namaste, God bless.